May pinakabago po tayong balita mula mismo sa Asian organizer sa Hangzhou dahil hindi na po nila tinanggap ang request ng Gilas na baguhin ang lineup. Alam nyo ba na posible din pong ma-disqualify ngayong araw ang dalawa pang player sa roster? Ang tinutukoy ko ay si Terence Romeo at Mualat Autua. Hindi masyadong klaro ang dahilan kung bakit sila i-expel ng Hangzhou organizers. Kapag natanggal na nga sila, magkakaroon na lang ng 8 players na available at sila lang ilalaban natin. Bali 4 na players po ang matatanggal. Ang sakit naman nun. At mga quiz, second update natin. Alam kong nabalitaan nyo na tong si Maverick Ahanmisi na nasa Ginebra na. At ang tatanggapin daw nito kada buwan ay 1 million. Anak ng... Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Galit po ngayon ang Hagok or Hangzhou organizers dahil sa pag-appeal ng Gilas sa kanila para baguhin or magdagdag ng player sa Gilas lineup. Ito raw ay kalapas-tanganan para sa kanila. Hindi raw dapat baguhin ang lineup kapag ito ay pinasa na sa kanila. Ang mas malala, pwede na rin daw nilang i-disqualify ang mga bagong nadagdag na si Terence Romeo at Mualat Autua. Ang lumalabas kasi na parang nalilito ngayon ng mga organizers dahil nung una ang ipinasa ng POC, yung listahan na si Chot Reyes pa ang coach. Tapos parang unaware sila na binago na pala ng national team natin ang roster ng 360 degrees. O ang ibig kong sabihin, buong Gilas players at coaching staff. Yung mga original talaga na nasa listahan ay 8 players lang. Sila yung mga dati na nakapaglaro sa SEA Games. At ang mga bagong nadagdag na 4 na players ay hindi na po nila tatanggapin dahil hindi masyadong inagahan ang pagdagdag sa kanila. Dapat nung hindi pa tapos ang World Cup, nagplano na ang Gilas. Kung sa bagay, malay ba ng SBP na magre-resign na pala agad si Coach Chot at aalis naman yung ibang players? Malaking problema lang tuloy yung inabot. Ang plano kasi ng SBP na sana bago mag-resign si Coach Chot, pinatapos lang muna yung Asian Games. Pero bigla-biglaan Hindi nagustuhan ng Hangzhou organizers ang nangyaring ito sa Gilas. Kaya 4 na players po ang mawawala sa Gilas. Ibig sabihin, lalaban tayo na 8 na lang ang natira sa atin. Kaya natin yan? Medyo stricto kasi talagang host ngayon. Walang Terence Romeo, walang Tautua, walang Perkins, walang Calvin Abueva. Kung sa bagay, sanay naman si Coach Tim na gumamit ng mga limited players. Yan kasing ginagawa niya sa PBA. Pero ibang level na to. Asian Games na to. At may pinangahawakan tayong pangalan. Dapat manaig tayo sa kanila. Parang imposible na ding manalo yung 8 players. Nakakapagod yan sa side ni JB. Ngayon na hindi tinanggap ng Hangzhou ang apela ng Gilas, ito na yata ang pinakamalaking problema na hinarap ng Gilas. Ang gagawin ng POC ngayon, sila mismo ang pupunta para harapin ang personal ang kanilang apela at para mapag-usapan na rin ng maayos. Ngayong araw lumipad na po patungong China ang POC. Sana kahit sa huling minuto, magbago pa ang isip ng Hagok at payagan tayo na magdagdag. Siguro kung may papayagan pero si Romeo lang ang Tautua. Wala kasi sa original list sina Calvin at Perkins. Kahit ngayong ibang Gilas fans, hindi maintindihan kung bakit lumala ng ganito ang problema nila. Sa palagay nyo mga quiz, kapag 8 players lang tayo, kaya pa ba nating lumaban yan? Tara, next update tayo. Ito na nga bang sinasabi ko Maverick Ahanmisi sa SMC pa rin ang patutunguhan. Una, binigay ng Converge ang deal nila sa SMB pero ayaw ng SMB Pangalawa, Magnolia pero ayaw pa din. Itong Ginebra lang ang walang sagot kasi si SMC director pala ang may plano na kunin siya. Sa pamamagitan nitong UFA rights na gamit talaga ng lubos ni Ahanmisi ito, sagad sa buto pa dahil alam nyo ba na may nabalitaan ako na mukhang mas nilakihan pangaraw ang offer nila kay Ahanmisi basta't magtrabaho lang ito ng maayos. May mga rumors na ang sasahurin daw nito ay 1 million kada buwan. Anak nang, natupad na ang kahilingan ni Maverick, sumobra pa nga. Main team nila yan. Sa palagay ko, sinadya ng Ginebra na kunin si Maverick para magamit din nila sa Gilas. Kasi syempre, halos SMC na rin ang nasa posisyon at halos SMC players na rin ang kinukuha. So qualified na si Ahanmisi at wise decision din ang pagkuha sa kanya. Naniniwala ako na malaki ang may tutulong ng kanyang ability sa Gilas. Napaka-consistent po niya ngayon at versatile. Sa naalala ko, siya ay nagkaka-average ng hindi bumababa sa 19 to 20 PPG. Kaya nga nagre-reklamo ito nung hindi siya nakuha sa PBA All-Star kasi hindi naman siya binoto. Maswerte pa rin si Ahanmisi. Malaking may tutulong niya sa Ginebra at sa Gilas. Ngayon na nasa Ginebra na nga siya, wala ba kayong naamoy na trade? May trade na magaganap sa Ginebra mga quiz at bukas i-reveal natin yan sa inyo. Kaya abangan lang dito sa aking channel.